Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka naman ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong mga ospital na dahil sa malagim nilang kasaysayan ay inabandona at iniiwasan na ng mga tao? Kaya mula sa ospital na nilalagay sa freezer ang kanilang mga pasyente hanggang sa pinakakinatatakutang ospital sa kasaysayan ay pag-usapan natin ang 10 pinakanakakakilabot na abandonadong ospital sa mundo. Kaya kung handa ka nang malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Trans-Allegheny Lunatic Asylum. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na nagkaroon na ng isang asylum sa ating kasaysayan kung saan nilalagay nila ang ilan sa kanilang pasyente sa kulungan pati na rin sa mga ref upang makatipid sa espasyo? Ang hospital na ito ay ang Trans-Allegheny Lunatic Asylum na ipinatayo taong 1863 sa Kanlurang, Virginia, kung saan talaga namang makikita kung gaano ito kaganda. Ngunit kahit na sobrang nakakamangha, ang panglabas nitong anyo ay tila babangungot ang sinapit ng lahat ng mga taong naninirahan dito. Dulot na kahit na 25 lamang ang sinasabing dapat na pasyenteng itala sa lugar, ay naging 2,500 naman ito nang magbukas ang ospital na naging dahilan para sadyang magkulang ang espasyo at kwarto para sa mga pasyente at mga tauhan. Dahil dito ay napilitan ng mga staff na ilagay sa mga kulungan ng mga pasyenteng hindi nila makontrol upang makatipid ng espasyo, kung saan meron pang ang pagkakataon na napagdesisyonan nilang ilagay ang ilan sa mga ito sa mga cooler. Dahil sa sobrang pangit ng pamamalakad sa ospital ay napakadaming mga pasyente ang hindi nagabayan dito na nauwi sa kanilang kamatayan na naging dahilan para ipasara ang ospital at sa kasalukuyan ay ituturing na pinamamahayan ng mga kaluluwa ng mga dating pasyente dito. Yo, kumusta mga kasaliksik? Ako po si John Mark Guzman, ang boses sa likod ng Saliksik TV. At ngayon ay gusto ko kayong imbitahan na mag-subscribe sa Saliksik Gaming kung saan maglalaro at mag-e-enjoy tayo. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na at see you there, kasaliksik! Number 9, Old Changi Hospital. Kung makikita mo ang Old Changi Hospital sa bansang Singapore, ay malalaman mo na ito ang pinaka-perfectong lugar para pag-shootingan ng mga horror movie kung saan ang pasilyo nito ay nagkakaroon ng tunog na para bang may naglalakad, habang ang mga pader naman nito ay sira-sira na. Ang ospital ay pinatuyo pa noong 1935 na naging prison camp ito ng bansang Hapon kung saan nila ikinukulong ang mga sundalong Briton at naging lugar din para torturein nila ang mga ito hanggang sa kanilang pagkamatay. Matapos magsara ng ospital ay nagkaroon ng pangyayari kung saan binili ito taong 2006 para gawing resort. Ngunit dahil napakaraming mga turista ang nagsasabi na meron silang nararamdamang kakaiba dito, ay napilitan na lamang isara ang lugar ng may-ari nito. Number 8, Beechworth Asylum. Ang Beechworth Asylum na matatagpuan sa bansang Australia ay panigurado akong isa sa pinaka-nakakatakot na ospital na hindi mo na naising bisitahin, kung saan sobrang layo nito sa mga syudad at sibilisasyon na naging dahilan para madaming mga karumal-dumal na krimen ang mangyari sa lugar, kung saan kahit na sobrang hirap makaalis sa lugar matapos kang makapunta dito ay madali ka namang maipapasok sa ospital, lulot na kahit isang doktor lamang ang magsabi na may problema ka ay pwede ka na agad dalhin dito, na naging dahilan para maging lugar para mang-torture ang Beechworth Asylum, kung saan madaming nagsasabi na napakadaming mga brutal na aksyon ang ginagawa sa mga pasyente dito, kung kaya't sa loob ng 128 taon nitong bukas ay humigit kumulang 9,000 na ang namatay sa lugar, kaya't maintindihan mo talaga kung bakit isinara at inabandona na ang lugar na ito. Number 7, Athens Lunatic Asylum. Ang Athens Lunatic Asylum na matatagpuan sa Ohio ay ang isa sa pinakakinatatakutang asylum nung nagbukas ito, dulot na kilala ang lugar sa pagsasagawa ng lobotomy o yung pagpuputol ng mga koneksyon sa ating utak na kahit pa nagiging dahilan para maiwasan ang pagiging agresibo ng mga tao ay nagdudulot naman ng pagkabilisan ng mga sumasailalim dito. Kaya tila ba tinatanggal na ang kakayanang mag-isip ng lahat ng pasyente ng Athens Lunatic Asylum, at dahil lang ilan sa mga ito ay mga bata pa lamang ay talaga namang makikita mo kung gaano kagrabing krimen ang ginagawa ng mga doktor dito. Karumal-dumal din ang mga aksyon ng mga staff patungo sa kanilang mga pasyente, kung saan sinasabi na libo-libong mga tao ang pinapatay at nililibing sa lugar, kung saan may isa pang ang babaeng pasyente na misteryosong namatay dito. Hanggang sa ngayon ay makikita mo pa din ang bakas sa sahig na iniwan ng kanyang bangkay.
Number 6, Taunton State Hospital. So nung kita mo sa Taunton State Hospital ay akalain mong pag-aari ito ng isang mayamang tao sa kadahilan ng ang lugar ay isang malaking mansyon na naging dahilan para madaming mga pasyente ang pumunta dito sa pag-aakalang maaliwalas ang kanilang mararanasan sa lugar. Sa kasamang palad ay naging marahas ang pagtrato ng mga staff ng ospital nito na itinayo taong 1854 kung saan meron niyang kaso kung saan isinasagawa nila ang mga lobotomy at inilalagay din nila ang kanilang mga pasyente sa tangke ng tubig. Madalas din na inilalagay nila ang mga pasyente sa malamig na kwarto o kaya ikukuryentehin sa pag-iisip na itong makapagpapagaling sa kanila. At dahil sa mga nakakapanindig balahibong mga gawain ng mga staff ng Taunton State Hospital ay karamihan sa mga pasyenteng pumapasok dito ay hindi na muli pang nakikita. Number 5, Naughton Hall. Bago maging isang ospital ang Naughton Hall sa bansang England ay naging isa itong tahanan ng isang mayamang pamilya kung saan ang kanilang anak ay nakabuntis ng isa nilang katulong at para may tago ang skandalong ito ay agad nilang ipinapatay ang dalaga upang hindi kumalat ang balita. Ngunit ang karumal-dumal na krimen ay sinasabing naging dahilan para ang multo ng dalagang katulong ay manatili sa lugar kahit pa maging ospital ito ng mga nagdaang digmaang pandaigdig. Madaming mga staff at pasyente ang nagsasabi na naririnig nila ito tuwing gabi na umiiyak sa isang kwarto sa gusali na naging dahilan para madaming mga taong matakot dito hanggang sa magsara ito at manatiling abandonado magpasa hanggang ngayon. Number 4, Ararat Lunatic Asylum. Ang Ararat Lunatic Asylum ang sinasabing pinakamalaking minumultong asylum sa kontinente ng Australia, kung saan simula noong magbukas ito taong 1867 ay umigit kumulang 100 taong namamatay dito taon-taon. Ang mga namamatay ay mga pasyente, staff o mga preso at dahil ang ospital ay nananatiling bukas sa loob ng 130 taon ay sinasabing humigit kumulang 13,000 taong namatay sa asylum na ito. Dahil sa malagim na kasaysayan ng gusali ay hindi nakatakataka kung napakadaming mga turista ang bumibisita dito kahit na abandonado na ito, dulot na madaming mga tao ang nagtatangkang mag-ghost hunting o kaya i-explore ang lugar sa pagbabaka sakaling makakita o makaramdam sila ng mga multo. Number 3, Penhurst State School. Nung magbukas ang Penhurst State School taong 1908 ay agad itong naging tirahan ng humigit kumulang 10,000 katao kung saan tila ba naging isang maliit na ang lugar dahil kahit na malaki ang espasyo ng buong ospital ay napupuno pa din ito ng mga tao. Kahit na mukhang maliwalas at asensado tignan ng Penhurst State School ay naging tampulan naman ito ng mga kontrobersidad matapos ipaalam ng ilan sa mga residente na sila ay inabuso at pinabayaan ng mga staff kahit na kinikailangan nila ng tulong, kung saan ang ilan pa sa mga ito ay nagsabing sinampal o sinuntok ng mga tauhan ng ospital kahit pa ang mga pasyenteng nasa wheelchair ay hindi nakawala sa ganitong mga pangmamaltrato. Kung kaya't makikita na lamang kung gaano kalagim ang kasaysayan ng Penhurst State School na naging dahilan para magsara ito at manatiling abandonado hanggang sa kasalukuyan. Number 2, Conn Memorial Hospital. Kaunti na lamang siguro ang makatatalo sa Conn Memorial Hospital sa Mississippi pagdating sa pagiging nakakakilabot, kung saan napakadaming mga taong namatay dito simula ng pagkabukas ng ospital hanggang sa magsara ito taong 1989, makalipas ang isang siglo. Kung kaya't hindi may tatanggi na mayaman ang kasaysayan ng lugar, ang Conn Memorial Hospital ay nananatiling abandonado. Ngunit kahit na ganoon ay napakadami pa ding mga paranormal experts ang bumibisita sa lugar, kung saan ayon sa kanila ay madami silang nararamdaman at nakikita ang kakaiba at nakakakilabot sa lugar, kung saan ang isa sa pinaka nakakatakot na nakita sa ospital na ito ay ang bangkay ng isang babae na nawawala noong 2015, kung saan matapos na imbestigahan ng mga otoridad ay napag-alaman nila ng dugo na nagmula sa bangkay ay nagsasabi na ang katawan ng babae ay nagmula sa loob ng gusali at hindi ito hinatak papasok. Number 1, Gonjam Hospital. Mataas ang posibilidad na pamilyar ka na sa lugar na ito na tinatawag na Gonjam Hospital, kung saan nagkaroon na ng isang pelikula na nagpapakita nito. Kaya talaga namang makikita kung gaano kasikat at kapopular ang Gonjam Hospital para sa mga tao. Misteryosong nagsara ang ospital noong dekada 90 na nabigyang linaw naman matapos ang ilang mga taon
kung saan napag-alaman na hindi kumita ang ospital kaya't naging marami ito at hindi nabigyang tulong ang mga pasyente. Dagdag pa ng mga doktor sa lugar ay may mga problema din sa pag-iisip na naging dahilan para pahirapan nila ang kanilang mga pasyente. Kaya talaga namang makikita kung gaano kalaki ang problema ng Gonjiam Hospital na sinasabing naging rason kung bakit ito nagsara. Dahil sa pangmamaltrato ng mga doktor sa kanilang mga pasyente ay sinasabing madaming mga multo ang nananatili at nagpaparamdam sa ospital kung saan ang iba pa sa mga ito ay nagagawang kumitil ng buhay ng ilang mga bumibisita dito. Kung kaya't kahit na sikat masyado ang Gonjiam Hospital ay kakaunti lamang ang may tapang na pasukin ito. At yun ang bumabao para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakadaming nakakatakot na abandonadong lugar sa ating mundo, tulad na lamang ng mga ospital sa ating listahan. Kaya para sa'yo, alin sa mga ospital nito ang pinakakinatakutan mo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.